and social integration and genuine intervention on poverty across the youth. Kaso hindi masyado marinig. Masyado marinig. Hindi ba ninyo nagtatapos sa nila? Bakit po kayo lumalapit na lang sa amin? Samantala, ito po na ipinanapos sa amin
Pero ang talaga yan nasa anak ko. Lalapit sila sa inyo, mayroong madasalan. Kunting ayun. Magkaroon ko rin sa mga ayuda. Akak, ais, tupat, at kung ano pa. Ipapalayan po natin ang makakagod ng bawat isa. Ngayon lang talaga ito reaksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag na-divide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin sa loob ng isang taon, meron na yung makukuha ng amount yan. Ano ang pwede nyo, i-divide nyo by 6 sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukuha ng Indian, 5 piso isang araw ang katumbas na ibibigay nila sa 10,000 sa ito sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso at ang 2 kopya. O kaya 2 pera. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mama ng Pilipinas? Yan po ba ang pinapangako nila na posible sa inyo? Lalapit sila sa inyo, iyaabot ang konting pera ng paligaya ko. Ang paligaya siguro kayo, wala ko isang araw. Baka ang araw lang, wala nang binigay. Ang katapat-punod sa loob ng 6 na taon, 5 piso sa araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay naging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa aking bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay mayroong daan. Ang Pilipino hindi niya ipagpapalit ang kanyang daan. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda. Kailangan naman po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulugan, nabagyo, nabaha, tulugan mo. Yan yung galing mo. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganun, ay maminlang ka niya. Para sa ganun, sa kinang ng perang dala-dala niya, makasakaling ikaw ay mailito niya. Binabayaran niya ang boto ko. Huwag po ninyong ipagbibili ang kinabukasan ng Pilipinas. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay mayroong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 things lang ito. Yung tingnan po, suka. Tinawag po kami nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag kayo magagalit. Mabayaran nyo. Okay lang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kaya po nakakaramang dalaga namin ang pagkain, ang gaganda ko. Kapag ang dalaga may asin, komplimento po. Ang tinsuka ay may asin. Yung kabila,
gawin natin simple ang pinag-uusap. Iboboto niyo ba yung team na silang may nagagawa kung bakit napakakas ang presyo na lahat ng dili? Iboboto ba niyo yung team na silang may nagagawa kung bakit lubog na lubog na sa katiwalian at korupsyon na lahat? Pati pera ko ng pilit, inulipat na. Pati pera ng PBIC, inulipat na. Pati pera ng dalawang bangko na kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansa ito, inulipat din. At inilagay nila ang mga pera yan sa mga proyekto na sila nakikita. Yan po ba ang team na iboboto nito? Yung team na yan din ang may nagagawa kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo yung team? Yung team na gusto tanggalin ang Vice President? Wala pong kasalanan ng Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalaban ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa nila, mali ang kakayan ninyo. Mali ang proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ng Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag yung team na yan ay nanalo ulit, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ang Vice President. Alalahanin po ninyo mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte ay inihalan ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa buong isa. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit po yung sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na ang mga magandang puso. Ewan ko naman kung papasin nyo. Yung team suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na inaharap natin. Ang team suka na nandito sa itong harapan nyo, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala na iba. Kasandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod na Kongreso, sa susunod
pigilin at pigilin ang kanilang mga panakit. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sakitin natin ang ating bansa. Kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala po ninyo sila. Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila, nakabalik na nila. Dalawa, tatlo, apat na beses na nakabalik na sila. Ano ang kanilang mukha na iyan sa inyo? Anong mukha ang iyan sa inyo? Kaya nabulong sila ng pamilya. Paglapit po ang totoo yan, hindi po sila malapit ang personal. Ang ginagamit nila television, ang ginagamit nila radyo, mga karpunin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang titigilan, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Mga po ay naibita sa isang organisasyon ng mga scientists. Ang pangalan po ng kanilang organisasyon ay Filipino Scientist Society. Ang kanilang first founding anniversary po ay pumunta sa kanila sapagkat inimbitahan nito ang mga pagsalita sa kanila. Nakarami po na-invento ng mga gamit na mahalaga nagagamit ang bawat isa. Para hindi po nito yung Filipino Invento Society. Sila po ang naka-invento ng karaoke. Sila na naka-invento ng yoyo. Filipino po. Sila po yung naka-invento ng bamboo incubator. Naka-invento po sila ng single portable boat. Mahalaga na bagay. At saka isang napakahalaga pagbirik na ginagamit sa ating mga kapatid. Meron din po sila na-invento 3-in-1 bin. Kaya yung banana pesa. Sila ba ang nakayagin? Inanong po siya bago ako umalis. Napakaraming po na ninyo nagawa ng television para sa ating mga mamilagin. Bakit nakalaunang po ito ang isa sa kanilang mahalaga? Lalo po sa panahon ng television. Kasi po ako, sa dami po ng mga kumakagbigan, nahihirapan po yung ating mga mamamayan na pumili. Yung po kasi naliligaw sa pagkakalilan kung ano. Yung katangian po, mahirap po sumagot. Kung ano lang karanasan, kung anong experience, nahihirapan po ang ating mga buwan. Pero naka-invent po kayo ng isang aparato. Nilalagay po natin sa harapan ng nomine, Lucien Tramus. Simple lang po ang gagawin nyo. Lahat po ng kumakandidat po mga senador, padaanin po natin sa aparato. Para sa mga scanner at pagkagay po yung maglalambay sa itong masa, tumatampo kayo sa isang scanner. Yung lagi po ninyo paramanin po sa isang makina at tutulog-tulog yan kung meron pong ayaw na dalhin.
pati po kayo nilapusan ko na talagang malinis ang katawan ninyo na kayo nakalalapas. Kaya sabi nga niyo ang sabi ko, kung kayo ba naka-invento ng aparato ng katulad mo, lahat po ng kandidato ko sila ko, kapagkatulong at nagkulay pula, disqualified. Hindi pwede. Hindi ka pwede magsilbi. Wala kang gagawin mabuti sa mamayan Pilipino. O pinapagalit. Alam po ninyo pag lahat po ng senador at pinatandon, hindi ko po alam kung mayroong papasa doon sa kabilang team. Sa PDP naman, lahat po nung siya makagagang po. Nakikiusap po ako na dalhin po yung buong state ng PDP lang. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi mananggal ang process. Lahat po ng ayaw, lahat po ng gusto manatili ang Vice President, lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po lahat ang PDP laban. Yan lamang po ang paraan para tigilin ang maitim na malaking ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po.